Good evening everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Pag-usapan po natin ngayon itong SIM Card Registration Act na ito po ay binasura ng Pangulong Duterte kanina lamang po. At sangayon sa kanya ay pag-aralan na muna daw ito ng masinsinan. So yan po. So pangalawa na issue na ating pag-usapan, ito pong nangyaring hacking dyan sa Kumilig na napaulat na itong empleyado ng Smartmatic ay nakakuha ng data ay sasampahan po ng kaso ng NBI. Yan po. So bago po tayo magpapatuloy sa ating issue na pag-uusapan, ay mangyaring mag-subscribe na muna po kayo sa ating mga kabayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. Mangyaring pag-like na lang po at pag-share na rin at pindutin na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat nating mga video. Okay, sa atin pong pagpapatuloy, ay ito pong panukalang batas na SIM Card Registration Act ay ibinasura nga ng ating Pangulong Duterte kanina lamang po. Dahil nga dyan mga kababayan, nagkaroon ng reaksyon ang Senado, ang ibang mga sektor ng ating mga kababayan, na nagkaroon po sila ng reaksyon tungkol po dito sa pagkabasura, sapagkat sangayon kay Pangulong Duterte, hindi pa raw po napapanahon at kailangan pang pag-aralan ng masinsinan itong batas na ito. Ayan po. Pero sa kabila naman na pabor sa na maipasa ang batas na ito ay katulad ni Senate President Tito Soto, ay nagsabi siya na dahilan dyan sa pagkabasura ng batas na ito ay tuloy-tuloy daw po yung scam, yung bombings, yung anong-anong mga kasamaan sa ating bansa. Dahil nga po ang panukalang batas na ito na SIM Card Registration Act ay pinaniniwalaan nila na ito po ay makapagpapigil sa krimen at ano-ano pang mga kasamaan ng mga krimen o anong mga scam o ano bang mga masasamang gawain sa ating ilang mga kababayan na masasama ang loob. Yun po ang paniwala doon sa iba. Kaya gusto nilang maipasa ito. Pero sangayon sa ibang grupo naman, tulad ng mga grupo ng makakaliwa, ay pabor po sila dito na hindi na ipasa yung batas na ito sa pagkabasura nito ni Pangulong Duterte. So yan po yung issue dyan. Ito po yung report niyan ng ABS-CBN. Yan po. Yan. So dito sinasabi na ibigay ko lang sa inyo ito, babasahin ko. President Rodrigo Duterte has vetoed the proposed SIM Card Registration Act, citing a need for further study due to the social media provision. Malacanang Seed Friday. So, kanina lamang po. So, ito na nga, yung batas na ito ay para doon sa mga gumagamit ng social media na ang SIM card ay i-rehistro doon po sa gobyerno para ay mamonitor ang lahat ng gumagamit ng social media. So the President noted
The inclusion of social media providers in the registration requirement was not part of the original version of the bill and needs a more thorough study, said acting presidential spokesperson Martin Andanar. So hindi daw po pala napasama ito sa sinasabing requirements doon sa batas na ito. Kaya kailangan pang pag-aralan ayon sa Pangulo. Ayun, the President similarly found the certain aspects of state intrusion or the regulation thereof not been duly defined, discussed or traced out in the enrolled bill with regard to social media registration, he said in a statement. Section 2 of the approved bill states that the state shall require registration of SIM cards for electronic devices and social media accounts by all users. Thus, this is a need to promote accountability in the use of SIM card and the social media and shall provide law enforcement agencies the tools to resolve crimes which involve in utilization and the platform to deter the commission of wrongdoings. It added. Ito na nga po yung kasama doon sa provision na sinasabing makaresolba daw ito sa mga krimen o sa anumang mga kalukuhan dyan sa mga social media tulad ng kasama ng scam. Ayun po yung sinasabi dito. Sa Section 4 of the approved bill also states that public telecommunications entities shall require the registration of SIM cards as prerequisite to sale and activation. Ayun po. Ay pagka narehistro yung ating SIM card ay matitrace kayo kung sino yung gumagamit sa ganitong number, ganitong SIM card. Yan po. In response to Duterte's veto of the bill, Senate President Vicente Tito Soto said bombings and scams may continue. Yan po yung sinasabi niya. Kasi gusto niya maipasa ito. Hindi po natin masisi ang Pangulo sapagkat may katuwiran din naman. Kung mayroon siyang nasilip na hindi pa napapanahon, siguro tama lang nasabihin niya na kailangan mo ng aralin ng mabuti ang batas nito. Ayan po. So, ayos, tuloy ang mga bombings and blackmail and scams using prepaid SIMs. The Vice Presidential Candidate wrote on Twitter. Yan po yung sinasabi ni Senator Tito Soto. So nice, bombings and blackmail and scams will continue using prepaid SIMs. Kasi sa ngayon, ang ating mga social media users ay bubili lang ng card, babayaran o bibili ng load na hindi po nakarehistro doon sa NTC. Ayan po yung nangyari ngayon, kaya malaya yung bawat isa talaga nagagamit o anong gagawin niya, pambubuli o anong kalokohan na ginagawa. So yun po yung ibig sabihin dito. Kaya kinakailangan yung batas nito sang-ayon dito sa mga provision dito ay marehistro ang mga SIM card users. So wala po tayong magagawa sapagkat ayaw ng Pangulo na ipasa ito o pirmahan. So kayo po mga kababayan, pabor ba kayo na ang inyong mga users kayo ng social media, inyong SIM card ay rehistro sa MTC? So bahala po kayo dyan. Pwede po kayong mag-react dyan sa isyong yan mga kababayan. At samantala mga kababayan ay pag-usapan natin itong isa pang issue. Medyo mainit ito mga kababayan. Ito po yung statement ni Atty. Glenn Chong tungkol po sa Comelec. Ay basahin ko lang po sa inyo ito. Ang sabi ni Atty. Glenn Chong sa kanyang statement na ito,
NBI to file raps against Smartmatic employee linked to data breach. Ito po yung sinasabi natin na nakakuha ng data breach itong employee ng Smartmatic. Kaya po ngayon, ito pong Smartmatic ay sinampahan ng kaso ng NBI. So babasahin po natin yung statement ni Glenn Chong. Pero ito po ay medyo pasintabi na rin po kasi medyo mabigat itong sinabi ng Atty. Glenn Chong dito. Ako ay naniniwala na ang pagkasangkot ng empleyado ng Smartmatic sa security breach kung saan ay pinayagan dito di umano ang mga hackers na kopyahin ang election data mula sa Smartmatic laptop ayon sa mga senador ay calling card ng sindikato para sa mga politiko, kandidato sa darating na halalan. Yun po yung unang istansa na sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Pwede nang magbayad ang mga politiko, kandidato dahil ang election data ay nasa kamay ng mga authorized hackers. Pwede nang mandaya uli ang sindikato for the right price. Ito ang mensahe ng sindikato sa kanilang mga kliyente. So, sa third instance, ganito po sinasabi. Ngayong 2022, dapat ay kumita ang Smartmatic ng more or less 10 billion pesos mula sa rental ng mga bagong vote cheating machines. Dahil sa pandemic, kulang ang pera ng gobyerno, wala ng savings ang kumilik dahil ibinayad ito sa Smartmatic noong 2016. Nasa mga 1 billion pesos lang ang kikitain nila mula sa rental kasi ni-recycle na lang ng kumilik ang mga old machines. Sayang ang 9 billion. Hindi sanay ang Smartmatic na maliit na kita. Saan babawi? Siyempre, sa pagbibinta ng dayaan sa halalan. Sabi ng bagong kumilik chairman na hindi raw election data ang nakuha ng mga hackers mula sa Smartmatic laptop kundi data lamang ng internal operation ng Smartmatic. What an utterly lame excuse. Sino ba ang interesado sa internal operation ng Smartmatic sa panahon ng halalan? Kung manilin lang man lang ang kumilik chairman, he should make it more believable. Otherwise, he would look and sound like a fool. So, yun po yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong sa kanyang statement dito. Ano po? Basic po ito sa report ng reporter na si Catherine Gonzalez ng Philippine Daily Inquirer. So, kung ganun mga kababayan, sasampahan pala ng kaso itong Smartmatic. Ayon lang sa opinion ko mga kababayan ay mas mabuti naman upang masiyasat ito kung gaano katotoo itong mga balitang ito. At sana noon pa mismo ito sinampahan ng kaso. Ngayon lang na medyo malapit na yung election, saka pa lamang kikilos ang gobyerno para sampahan ito ng asunto. Dapat noon pa. Kasi mas iba talaga yung sariwa pa yung issue eh. Kaya dito mga kababayan yung pagsampa ng NBI dito ng asunto doon sa Smartmatic ay pabor po ako dyan ayon sa aking opinion. Yun nga po, dapat ito noon pa, pero wala po tayong magagawa. Siguro marahil pinag-aralan pa ito, pero dapat lang sampahan sapagkat ano pong maibibigay natin ng disiplina sa mga ganitong kumpanya na dapat magsilbi sa ating bayan
ay kabaliktaran po yung mangyayari. Lumalabas na ang taong bayan ay naluloko nito. Kaya po mga kababayan ay pabor ako. Kayo po, pabor ba kayo na sampahan ng asunto itong Smartmatic employee na ito? So bahala po kayo dyan mga kababayan. Ayan po yung ating napag-usapan. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. At hanggang sa susunod po na video. God bless all.